Mga kosa, tara na. Simulan natin dito. Tara, tara. Sige, muna kayo. Anong bala dito? Kabiling-bilinan pa naman ni Sir eh. Dapat may atid natin ang mga ito sa mga kanyang kliyente ngayong araw. Ilang, kaya yan. Ang dami ito pre ah. Kabiling-bilinan pa naman ni Bossing eh. May atid natin ito ngayon sa mga kliyente natin ngayong araw. Kaya yan. Tikman nyo nga. Ito nga. Sabi na tayo pre. Ah! Okay yan. Putang in lakas! Tara na, tara na. Tara na. Tara. O kuya, napagawin mo. Kumusta ang trabaho sa factory? Mahirap ba? Okay naman. Kinakaya ko naman. Yan nga pala yung dalawang pagkain. Yan yung kinaya ng sahod namin ngayong araw. Oh, Christina, asan nga pala yung bunso natin? Ayun, naglalaro sa labas. Okay, tawagin ko. Hindi na, kakain na. Sige po. O kuya, nakarating na po pala kayo. Gusto bunso, kakarating ko lang. Tara, kain mo kayo. Pasensya na mga kapatid ah. Ito lang kinayaran ko ngayon. Okay lang yan kuya. Ang malaga may nalapat ng pagkain sa amin. O bunso, dalawa sa'yo. Salamat po. Sarap. O bunso, ikaw na magugas. Ikaw na lang ate. Matutulog na ako. May pasok pa ako bukas. O Christina, ikaw na lang. Pagpahingin mo na yung bunso natin. O kuya, tubig. Nga pala Christina, kumusta na trabaho mo? Baka inaapi ka lang dun ha. Upakan ko sila. Gago pa pala mo kuya. Okay naman, pero minsan napaglabasan ng galit ng manager. Baka inaabuso na kayo ng boss mo. Sabihin mo lang sa akin at haharapin ko yan. Minsan tinotok pero okay lang mo. Alam mo Christina, kung hindi mo na kaya ang pagtrato sa'yo sa trabaho mo, umalis ka na. Sus naman si kuya. Okay naman, ayoko lang talaga kami ni Nina maging pabigat sa'yo. Narinig mo ba ang sarili mo? Kailan ba kayo naging pabigat sa akin ni Nina? E di pasensya Oo, na konti na. lang yung binibigay sa akin na sahod pero kaya naman natin mabuhay sa pang-araw-araw dahil doon. Pasensya na kuya, kahit naman konti ang kinikita ko sa pagiging waitress, nakakatulong naman ako. At least naman gumaan ang responsibilidad mo sa aming magkakapatid. Kahit kailan, huwag mong iisipin na nahihirapan ako sa responsibilidad ko dahil sa inyo ha. Ate, kuya. Nag-aaway na naman po ba kayo? Kahit kailan hindi kayo naging pabigat sa akin. Sige na, matulog ka na. May trabaho pa kayo bukas. Ate, alis ka? Saan ka punta? Pasok sa ate sa trabaho. Huwag ka na mag-alala, bigyan na lang kitang donut mamaya, yung cookies and cream. Talaga po? Oo, huwag ka na maging malungkot. Makipaglaro ka na lang sa mga bata sa labas. O ano, Christina? Pasok ka na? Oo kuya, malilate na ako kaya kailangan ko na umalis. Basta mag-iingat ka ha. Oo kuya, ikaw din. Dahil nang mahirap pa ang trabaho mo sa manufacturing company. Huwag kang mag-aalala sa akin. Wala naman ang tigasan kuya mo eh. Hindi naman nakarating ka pa bago mag-alas 8. Palagi ka na lang late na dumarating at nakapag-time in. Kung hindi ka pa dumating ngayon, tanggal ka na sa trabaho eh. Pasensya na po. Ha? Pasensya na po ma'am. Malayo po kasi ang lugar namin dito sa syudad. Wala akong pakialam. Ano bang hinihintay mo? Bilis na punta na sa staff room at magligpit. Oh, Christina, nandiyan ka na pala. Opo ma'am. Kumusta biyahe? Okay naman po, medyo na-late pero buti naman po hindi ako na-late. Sige na, mag-ayos ka na bago ka makita ni Claudia. Hindi po.
pagkatapos mo mag-ayos, diretso ka na sa labas, ah. Opo, ma'am. Para makapagbukas na tayo. Huwag mo kakalimutan i-greet yung mga customers. Sige po, ma'am. Okay, so mag-open na tayo. Reminder, ang araw na ito ay mga pinaka-importante para sa restaurant dahil sa darating na VIP customers. Gusto ko kapag sinerve natin sila, magustuhan nila ang service natin. Okay? Sige. Ang server, na makakapag-satisfy sa customers ay may bigyan ng bonus, kaya galingan ninyong lahat. Morning po, ma'am. That's okay. Kayo. Ma'am, ano bang order niyo? Meron kayo salad? Meron po. Kayo, ano gusto niyo? Carbonara. Carbonara. Yan lang po, ice cream. Take po. Yan lang po. Yun. Sige po. Okay po. Yung payment po, mamaya na lang. Okay. Sige po, ma'am. Ano po order niyo? Yung carbonara pa. Ano? Sige pa. Para madagdagan. Yung payment pa, mamaya na lang. Ito po, ma'am. Ito po yung payment. Ano po yung payment? Wala po. What do you recommend? Ma'am, pwede ko ma-recommend is yung best-selling appetizer namin, which is the cheeseburger with potato fries. Okay, I'll get pasta. How about you? I'll also take the pasta. And take note that I don't want the pasta to be overcooked. Okay. Well, the doneness that I want. Simple instructions, huwag kayong gumagod. Okay po. Ano, any drinks po? I think iced tea is enough. Okay po, ma'am. It will take 10 to 15 minutes. Okay? Hello, Baldo. Okay na mga supplies dito sa warehouse. Sige po, Big Boss. Puntahan ko na agad. Pwede mo na ito kunin nang may distribute na din. Sige po, ako nang bahala dyan. Siguraduhin mong di ka papalya ha. Klaro, klaro. Galang-gala talaga siya eh. Tapos yan nga siya oh. Inibigdahan ko po kayo sa programa na nalagay po sa barangay ko. Ito po ay tungkol sa pangkabuhayan na maaaring makatulong sa inyo sa inyong pamilya. Pasensya na, Chairman. May trabaho kasi ako eh. Meron ba? Pasensya na po. Mga mamaya nagsisinungaling ka na naman ha. Ayusin mo. Wait, don't go. What the hell is this? Mali. Di ba sabi ko kanina wag yung overcook? Simple instructions, hindi niyo magawa. At klaseng restaurant ko. At sumasagot ka pa. Clearly, you didn't do your job well. Shit. How dare you ruin my mood? Basta na nga lang, di mo pa magawa. Ginumihan mo pa. Sorry po, ma'am. Di ko po sinasadya. Paano di mo sinasadya? Look, ang pasta na sinerve mo ay may buhok. And even your drink doesn't taste good. High-end restaurant ba to? How can you not serve well? Pasensya na po, ma'am. Sumasagot ka pa talaga. Ulitin ko na lang po order ninyo. Pasensya na. Ano pong nangyayari dito? Ano pong nangyayari sa inyo, ma'am? Yan! Yan magaling yung waitress. Mag-serve na nga lang ng pasta, hindi pa magawa. And worse, lumayan yung pandemic ko. Huwag ka ng tawag sa kanila, Christina. Ano yung tawag? Ano yung tawag, ma'am?
hindi sapat yun, pwes lumuhod ka sa harap Hindi nila. tama na yan. May kaya stops natin. Huwag kang mangyayarap din, Julie. Nanahingit ka, kaya hindi natututo yung mga staff kasi lagi mong pinakampihan. Ayaw mo lumuhod at humihi ng tawad, pwes umalis ka. Ma'am, bigyan niyo po ng isang pagkakataon, ma'am. Hindi namin kailangan ng isang katulad mo. Umalis ka na dito, sinisasalte na kita sa trabaho. Ay, sis! Napamurustutan na naman. May problema ba ka? Anong problema? Sa trabaho or sa love life? Trabaho, te. Naalik ba da? Ay, aram ko na. Isulot ko na lang ikaw sa trabaho. Trabaho? Sa birthday. Damo dito ang afam. Tsaka mas damo ang sa. Abo ko, te. Dito ako sa araw. KJ mo naman. Eh, salamat na lang. Sige na lang. Oh, Christina. Anong problema? Wala naman. Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari? Kasi kuya, sorry. Inalis kasi ako sa trabaho. Hindi kasi ako pinapakinggan ng manager namin. Inadumihan ko yung damit ko customer. Ayaw mo na. Okay lang yan. Ako nang bahala sa pagpamumuhay natin. Eh kuya, sorry pa din kung kailan nasabihan na kitang ayaw namin ni Nina maging pabigat sa'yo. Tsaka ako nawala ng trabaho. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kayo paibigat sa akin ni Nina. Alam kong responsibilidad ko kayo at kaya kong gawin lahat para sa inyo. O siya, sige na. Magpahinga na kayo ni Nina. Huwag mo nang isipin magiging trabaho mo eh. Alam mo naman na kaya ko naman lahat para sa inyo. Sige na, magpahinga na kayo. Hello, Big Boss. O Baldo, anong kailangan mo? Eh, nagka-problema kasi dito sa bahay eh. Wala ng trabaho yung kapatid ko. Baka meron ka pwedeng i-offer dyan. Wala kasing pera eh. O Baldo, Ano ba problema mo? tatanungin lang naman kita kung ayos ka lang. Wala kang pake dito. Umalis ka na. Hey Roger, hey Ramos, kilala mo ba yung Baldo? Nakatira doon sa dulo. Oo, bakit mo tinatanong? Hindi siya po ikabot ko lang sa lahat. Pinagin. Hindi ko ba alam ang mga chismo sa lugar na ito? Chismis? Oo. Isang kasama kasi dito, nag-iprog na daw talaga yung sa Baldo. Kaso walang makuha ang ebidensya, kaya pinababayaan na lang. Hindi naman siguro. Ganyan talaga siguro ako galing niya. Balita ko, siya lang umakaw sa kanilang magkakapatid. Magandang umaga. Handa na ba kayong makinig at magtuto kung paano tayo aangat sa buhay? Handa na ba kayong matuto kung paano kikita sa tamang paraan? At higit sa lahat, handa na pa kayong magkaroon ng sapat na kita sa pang-araw-araw? Pwes, ito ang solusyon dyan. Ang seminar na ito ay para sa atin na naghahanap ng trabaho at nangangarap upang masesa sa buhay. Welcome to our Livelihood Operation Angat Buhay Program. Gago. Paano nalaman ng mga polis kung saan nakatago yung droga? Roger? Ang ina! Wala na yung mga supply na droga dito. Wala na tayo yung boss dito. Boss, problema tayo. Anong problema? Nagtikot sa mga pulis ng warehouse natin. Ano? Anong nangyari Tingin yun? ko meron traitor sa isa sa atin. Sa palagay ko, isa ito sa mga trabahador ko na naglagay sa wanted list ng mga pulis. Sino yun, boss? Si Gomez. Paano si Gomez? Kasi magkasama pala kami kahapon mag-deliver ng mga supply sa mga kliyente natin kahapon. Mahinala ako noong mga nakarang araw dahil palagi na ito sa iyong sumasama. Alam natin na ayaw ni Gomez na magpakita sa mga kliyente. Ngunit biglaan lang ito nagbago. Palagay ko, hinihintay lang na ito na magkaroon ng tsansa upang magsumbong sa mga pulis. Kinig ka, Baldo. Malis ka na dyan at magtago. May pagkakataon na maaaring bumalik ang mga pulis dyan. Tulihin ka. Bensya na, bossing. Hindi mo natago ng mga ayos yung nakasupply natin dito. Kagulo-gulo na tuloy.
Putang ina! Nahuli na ng mga pulis ang isa sa mga lugar natin. Sinisida talaga ng mga pulis na yan ang araw ko! Ano Ramos? Ano sa tingin mo dapat natin gawin ha? Kalma ka lang, boss. Magagawa natin yan ng paraan. Pero, kailangan muna natin silang mapatahimik. Alam mo Ramos, tama ka. Medyo uminit na rin ang ulo ko sa mga nangyari ngayon. Parang gustong pumatay, magpatahimik ng putang inang mga tao. Boss, di ba makipag-meet up ka sa kapatid ni Baldo? Kalimutan ko na yan ah. Teka lang, ano ba itsura ng kapatid ni Baldo? Maganda, maputi, makinis ang balat. Yung mga tipo mo, boss. Ganun ba? Tama Ramos, tama. Pagkita ko sa kapatid ni Baldo, magsasaya. Magpapakasaya tayo mamaya Ramos. Nina, dito si ate. Saglit lang po. Tapos ka na sa... May pupuntahan ka, ate? Oo. Pwede sumama? Sama ka kay ate. Di ka bis ka na. Look, ate, oh my car. Sir, kayo po ba yung boss ng kuya ko? Ako nga. Ate. Sir, kinukuha po yung kapatid ko. Kailan po ba yun? Lapit ka sa akin, Christina. Mag-uusap tayo. Pwede mo naman iwan yung kapatid mo dito kay Ramos habang nag-uusap tayo sa loob ng kotse. Ano po ba trabaho sa trabaho para sa akin? Gusto mo ba malaman? Sasabihin ko sa'yo, pero sa isang kondisyon. Magpapaangkin ka sa akin ngayong gabi. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nina! Ate! Ate, tulong! Ate! Bitawan! Boss, okay na! Boss, okay na! Boss, okay na! Oh, hello Big Boss. Napatawag ka. Baldo, buti sumagot ka. Ano po meron? Nagkita na po ba kayo ng kapatid ko? Yun nga sana sasabihin ko sa'yo. Pumunta ko kanina sa lokasyon, pero hindi naman nagpakita ang kapatid mo. Pero sinabihan ko po si Christina. Pumunta ka ngayon sa lokasyon na napag-usapan. Niisip ko na baka nahuli lang ng dating ang kapatid mo. Sige po Big Boss, papunta na po ako. Sasakay na lang ng motorsiklo. Boss, tawagan ko yung mga pulis para Christina, mga kapatid ko. Please, taas mo kamay mo, kamay mo. Mamamay ang kapit mo. Teka lang, boss. Alam mo ba to, Mr. Reyes? Kasi itong uri ng droga. Base sa mga nakalap naming impormasyon, isa ka raw sa nagtutulak na ito. Wala akong kasalanan dyan, boss. Totoo ba? Totoo ba na nag-droga ka? Ito bang dahilan bakit mo nagawa yun sa dalawang mong kapatid? Kahit kailan, huwag mo sasabihin yan sa akin. Hindi ko kayang gawin yun sa mga kapatid ko. Kala mo kung sino ka magsalita ah. Pero hindi natin magpagkakailan na ikaw ka. Ikaw isang drug dealer! Wala akong kasalanan dyan. Mr. Baldo Reyes. Bakit mo yun nagawa?
Sir, kahit kayo, maintindihan nyo kung ano man pinagdadaanan ko. Nahihirap lang kami. Ginawa ko lahat ng yun para makatawid kami sa pang-araw-araw namin. Alam ko mabigat yung parusa nun. Magbenta ng droga. Alam ko. Kaya huwag nyo akong sisisihin kung ba't ko nagawa yung mga ganung bagay. Ngunit ikaw din ang pumatay sa mga kapatid ko. Ang araw na yun, kinuhaan ka namin ng blood test. Bukas sa resulta na nasa impluensya ka ng droga sa mga araw na oras na yun. Ano ba ang dahilan bakit mo nagawa yun sa dalawang kapatid? Sir, hindi ko nga alam. Kahit ako gusto ko rin malaman kung ano nangyari sa kanila. Sabi mo wala kang kasalanan. Sa ganon, sino sa tingin mo may kasalanan? Wala nga akong kasalanan, sir. Hindi nga ako may gawa nun. Hindi ako yun, hindi ako yun. Minsan, dahil sa droga, nawawala tayo sa mga sarili natin. Akala natin hindi tayo may gawa, pero tayo pala talaga. Yung kutsilyo at baril na ginamit sa pagpas ng Kay Cristina, yung fingerprint mo, Baldo, isa yun sa mga patunay ikaw ang gumawa. Wala akong ginawang ganun, sir. Hindi nga ako yun. Hindi nga ako yun. Wala akong kasalanan. Huwag niya yan. Oh, anong ginagawa mo dito? Masaya ka na ba? Nakalusot ka na naman, Big Boss. Alam mo naman, Baldo, na ayaw ko nadudumi ng pangalan ko. Pasensya ka na. Kailangan mo ko yun ang lahat. Pero pasensya ka na din at kailangan mo na manahimik habang buhay. Ha? E di na ibig mo sabihin,